So, bumanat na nga rin ho guys at sumagot itong si President Bongbong Marcos ukol dito sa napakalaking bombshell na binitawan kagabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. Especially sa accusation niya na we have a addict na presidente, bangag, and nasa list ng PDEA. So, in an ambush interview, sumagot at bumirada din si President Bongbong Marcos. Alam nyo guys, wala akong kinakampihan dito. Pero, you know, I may avid supporters of our president. But sa nakita ko guys, sa isang ambush interview, talagang napasabi ako. Kasi this is the first time that I saw our president na he was hitting so hard. You know, yung banat niya talagang may impact. Hindi ko magets guys, panoodin nyo na lang tong video na ipapakita ko sa inyo kasi this is the very first time na nakita ko ang ating presidente na talagang hihit former President Rodrigo Roa Duterte really hard. Talagang gumanon din siya eh. So, binangga siya ng isa, binangga niya din. So ngayon, panoodin natin tong video na to in an ambush interview. Nakakaloka mga eksenang ganap sa Pilipinas. Grabe. So ito yung video guys. Dito sa statement ni President Duterte last night sa Drugs and Agents Initiative and urging you to resign. Sa camera lang. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Well, 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, it has to affect yung kaya alamay ko kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinapabayaan itong mga nagiging problema. Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... Okay na tayo. Don't even dignify. Okay na yung PDEA report. Thank you. Thank you, sir. Mr. President. Okay, you saw the video guys, 'di ba? Talagang siguro dapat alagaan itong matanda. Nagtitake siya ng fentanyl almost 5 years ago. So guys, ganito yung story. So yung fentanyl kasi is a painkiller. So just to be clear, alam niyo kung bakit laging nakaganon ba si Digong pag nagsasalita? Laging nakaganyan. Tapos kung hindi man nakaganon, 'di ba? Kasi merong nabasa ko isang article, sana hindi ako magmali dito, na itong si former President Rodrigo Roa Duterte na aksidente nung bata pa siya and naapektuhan daw yung kanyang panga. So, he need to take the painkiller kasi itong sa panga niya, ewan ko ba kung saan banda sa panga dito, hindi ko matukoy. It is a never-ending pain. So, kailangan niyang mag-take ng gamot. And hindi ko alam kung ano yung tinitake niya na gamot, but our president revealed that it is a fentanyl. So, yung fentanyl kasi, if you take this for very long time, it can cause, nakaka-addict talaga to. So, nag-iiba din yung concept ng pag-iisip mo, you know, basta, alam niyo yun guys, yung parang, na nagkakaroon ka ng brain damage. So, correct me if I'm wrong kasi hindi naman talaga ako kung ano bang related sa mga dyan, hindi naman ako doctor. Pero, yun lang yung pagkakaalam ko. Fentanyl is a painkiller. So, kailangan magganon, di ba? Lagi na nagaganon si Digong kasi nung bata siya, na-aksidente siya. And this pain is never-ending pain. So, he need to take the medicine. And, you know, yung medicine pala na ginagamit niya is fentanyl na if you will use this for long time, 'di ba? Kung gagamitin mo 'to ay talagang nakaka-damage siya ng pag-iisip mo. So, you know, sabi ni President Bongbong Marcos, this is one of the reason kung bakit ganun yung mga pinagsasabi niya because kung sa madaling sabi, siya yung high. Siya yung high. Hindi siya kasi
chin up naman si President Bongbong Marcos, gano'n naman siya kasi alam niya naman sa sarili niya na, wala siyang tinatapakan at malinis yung kanyang konsensya kasi according to the record of the PDEA, President Bongbong Marcos is a clean person. Since the government, ahensya ng PDEA, since nabuo yung PDEA since 2002, there was no Bongbong Marcos in the list ng PDEA. So ngayon, it is very, clearly stated naman ni former President Rodrigo Roa Duterte na parang it's just a pawang haka-haka or, para sirain ang reputasyon ng ating presidente. Kasi baka natunugan na nila na talagang aarestuhin na sila ng ICC. So ngayon, kagaya na nga ng binitawang sentimento ni Martin Romualdez na mag-ingat ka sa mga pinagsasabi mo dahil alam mo marami kang pinatay. Alam ko na marami kang pinatay. So sinabi na ni Martin Romualdez yan and I know na they have a data na. Alam ko na yan. So sabi ko nga sa madaling sabi, President, gulatin mo kami, papasukin mo na ang ICC, di ba? So, si Martin Romualdez na din ang nag-spill out na marami kang pinatay. So, it is clear na they have the record dito sa ating former president. Kasi, totoo naman ata yung mga statement against sa kanya na kabilang siya sa mga grupo na sandamakmak ang tinegi na tao. So, nahuli din siya sa sinabi niya kasi imbis na bumango yung pangalan niya, mas lalo siya bumantot dito sa part na sinabi niya na hindi ko lang sinabi yan kasi, kaibigan kita. So, that point, pag sinabi niya kaibigan niya, exempted pala sa batas. So, yung war on drugs, yung tukhang, is para lang ba sa mga may hirap? Ha? Diba guys, mag-isip na lang kayo. Isipin nyo na lang na hindi ko sinabi yan kasi magkaibigan tayo. Hindi ko sinabi na sa PDEA yung pangalan mo noong presidente ako kasi magkaibigan tayo, nung mayor pala siya. Diba? So, merong pinapanigan. Itong si Digong na kapag kaibigan, exempted. And isa pa dyan guys, sa mga butas na nakita natin is mayor siya during that time at ang presidente ay si Ninoy. Si Ninoy nga, karibal ng mga Marcoses. I know na kapag mayroong baho na nakita or butas na nakita itong mga Aquino, i-spill out nila yan, lalo pat naghahari sila during that time. Mga dilawan at senator din nun, si Bongbong Marcos, si president. So, 'di ba, ang daming butas na nakita dito kay Digong. So, 'di ba, the former President Aquino, pwede niyang gamitin ito para sirain ang reputasyon ni President Bongbong Marcos noon. Pero hindi naman yung naging issue sa kanya eh. Ang issue sa kanya, magnanakaw, martial law, never forget, never again. 'Di ba, yun yung naging issue sa kanya? So ngayon guys, 'di ba, imbis na bumango ang pangalan mo, ang nangyari dito, siya pa yung nahulog sa banga. Diba, kumbaga, niluto niya ang sarili niya sa sarili niyang taba. Ganon yung nakikita kong scenario dito. But anyway, kagaya nga na sinabi ko sa inyo, this is the first time that I saw our president hitting so hard. Kasi sa buong tala ng buhay ko, hindi siya ganon kung bumanat. Ngayon lang talaga. Diba, pero very pleasant, calm, pa rin ang pagbanat ni President, pero there, yung impact pa din malakas sa taong mga makakakita na ito. Parang na-reverse psychology itong si former President Rodrigo Roa Duterte. But anyway, yun ho guys, sumagot na itong si President Bongbong Marcos sa mga false accusation, false allegation, bombshell na pinutok kagabi ni Digong sa prayer rallies doon sa Davao. Prayer rally nga bang nangyari doon or mga paninira? So, we do not know. Tapos, itong si Willie Rebillame, nag-spill out, natatakbo din bilang, senador, nakakaloka yung mga eksenang gano'n. Now, anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.